Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan napalingon ng Lord of Thousand Faces sa kanyang likod dahil mayroon siyang naririnig na kakaibang ingay. Nang pagtingin niya ay laking gulat niya maging ang kanyang mga kasama dahil bigla na lang lumitaw ang maraming mga halimaw galing sa ilalim ng tubig. Sa sobrang inis ng Lord of Thousand Faces ay kanyang sinigawan si Tianjin dahil siya raw ang pasimuno na sila ay pumunta dito. Pero kahit na si Tianjin ay halos hindi na makagalaw sa kanyang kinaroroonan na kanya na lang tinanggap ang kanilang sasapitin dito sa kamay ng mga halimaw. Dahil dito ay nakaramdam ng matinding takot itong Lord of Thousand Faces na napapatanong sa kanyang mga kasama na kung talagang dito na raw ba talaga sila mamamatay. Pero nabigla ang Lord of Thousand Faces dahil mayroon siyang kakaibang nakita sa kanilang unahan, maging ang mga halimaw ay natuon ang kanilang pansin sa dalawang nilalang na bigla na lang lumitaw sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy, ang dalawang nilalang pala na dumating ay itong si Sword Maiden at si One Eye upang kanilang tulungan ang mga tagalabas na pumasok sa lawa. Pasigaw pa na sabi sa lahat ng Sword Maiden na inutusan daw sila ng kanilang master na kanilang iligtas ang mga tagalabas, kaya kanila nang sisimulan ang pagpuksa sa mga halimaw. Makikita na nga si One Eye na mabilis na kumilos upang kanya nang patayin ang mga halimaw na pumasok dito sa lawa. At dito sumambulat ang mga maraming bilang ng mga puppet na mga alagad ni Chu Ziyu at ang mga ibang uri ng mga puppet na nilikha ng mga celestial slave. Habang nakikipaglaban si One Eye ay kanyang sinabihan si Sword Maiden na sumali raw siya sa kanilang pagpuksa nitong mga halimaw dahil kinakailangan nilang mabilis na matapos ang ibinigay na utos sa kanila ng kanilang master. Dahil dito makikita sa buong lawa ang paglalaban ng hukbo ng mga puppet ni Chu Ziyu at ang mga halimaw na sandata na nilikha ng mga celestial slave. Si Tianjin maging ang Lord of Thousand Faces ay hindi makapaniwala sa labanan na kanilang nakikita dahil masyado raw marami ang bilang ng mga nasa antas ng early stage ng Saints, at mayroon din dalawang nasa antas na ng peak ng Great Saints, at nasabi pa ng Lord of Thousand Faces na ito raw ay nakakapanindig balahibo na line-up. Kung maari lang raw niya silang dalhin doon sa Sky Dome Continent, ano raw ba kaya ang kapangyarihan na kanyang maabot? At iniisip din ng Lord of Thousand Faces na dahil nabanggit ng Sword Maiden na ang kanilang Panginoon ay handa na tumulong sa kanila, ay sa tingin niya dito ay marahil mukhang hindi sila gaanong kinamumuhian bilang mga tagalabas. Kung yun ang kaso ay may magandang simula na sila para sa kooperasyon. At natatawa na lang itong Lord of Thousand Faces, dahil kung ganito raw kamakapangyarihan na puwersa ang kanilang makakasama ay siguradong tataas ng gusto ang posibilidad na sila ay makakaligtas dito sa Taiji Ancient Star. Makalipas ang ilang oras ay matagumpay na nga na napuksa nila Sword Maiden at One Eye ang mga maraming bilang ng mga halimaw na nilikha ng mga celestial slave, pero makikita pa rin na marami din ang namatay sa kanilang mga kasamahan na mga puppet. Sinabi pa ng Sword Maiden kay One Eye na kanila na raw naubos ang mga halimaw, kinakailangan na raw nilang bumalik, ngunit nang sila ay papaalis na ay bigla na lang lumitaw itong Lord of Thousand Faces sa kanilang harapan na agad nagpapasalamat na kanyang pinakilala ang kanyang sarili. Si Tianjin na nakakita sa biglaan na kilos nitong Lord of Thousand Faces ay wala na lang siyang nasabi. Tugon naman ng Sword Maiden sa Lord of Thousand Faces na hindi na raw niya kinakailangan na magpapasalamat sa kanilang dalawa ni One Eye dahil ginawa lang nila ang ibinigay na utos sa kanila ng kanilang master. Sa sinabi ng Sword Maiden ay nagtanong sa kanila ang Lord of Thousand Faces na kung maaari din daw ba na kanilang makita ang kanilang mabuting Panginoon. At lumapit din itong isang babae na si Chimeng, isang Great Saints ng Taisu Holy Land, at ito ay nagbigay ng paggalang sa dalawang alagad ng ating bida na kanyang sinabi sa dalawa na kung maaari raw ba silang sumama sa kanila upang personal silang magpapasalamat sa kanilang Panginoon, at nakikiusap din ito sa dalawang alagad ng ating bida na sana matulungan nila sila para makagawa sila ng kasunduan sa kanilang Panginoon. Sa kahilingan ni Chimeng ay tumugon sa kanya si One Eye na wala raw problema ang kanilang kahilingan, dahil maging ang kanilang master ay gusto din silang makita ng personal, kung kaya sumunod na lang silang lahat sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap ay makikita na naglakad na nga silang lahat upang tumungo sa kinikilala na Panginoon ni One Eye at ni Sword Maiden, upang silang lahat ay personal na magpapasalamat. Habang sila ay naglalakad ay nag-uusap naman itong dalawang demon at tao. Tinanong pa ng isang demon sa tao na kung gaano raw ba kalakas ang master na kanilang pupuntahan ngayon. Ayon naman ng isang tao na kinakailangan daw ng nasa antas siya ng isang Saint King level para kanyang makontrol ang maraming mga puppet na nasa antas ng Saint, maging ang dalawang nasa late stage ng Saints. Nagsalita naman itong Lord of Thousand Faces sa kanyang kasama na si Snake Maiden na sana raw ay madali lang nilang makausap ang master na kanilang pupuntahan,
Tanong naman sa kanya ng Snake Maiden na kung sa tingin raw ba ng Lord of Thousand Faces na kanyang makukuha ang loob ng Master na kanilang kakausapin. Natatawa lang naman na tumugon sa kanya ang Lord of Thousand Faces na kung makatwiran lang daw ang kanilang panig ay tiwala siya sa kanyang sarili na kanya silang mapapaniwala. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga sila sa sentro ng lawa kung saan naruroon ang ating bida na naghihintay sa kanilang pagdating. Nang nakalapit na sila sa kinatatayuan ng ating bida ay agad naman nagbigay ng paggalang si One Eye at Sword Maiden sa kanilang master. Pero makikita lang naman si Chu Ziyu na tahimik lang na hindi muna nagsalita sa kanila. Ang Lord of Thousand Faces maging si Tianjin ay nakaramdam ng pagkabahala dahil bakit hindi pa rin nagsalita itong master na nasa kanilang harapan, bagkus tahimik lang ito na nakatalikod. Pero ang labis nila na pinagtataka bakit masyadong pamilyar itong kasuotan ng master. At dito tuluyan na nga na nagsalita sa kanilang lahat si Chu Ziyu. Natatawa pa niyang sinabi sa kanilang lahat na sila raw dito ay magkakilala kung kaya huwag na silang magbigay ng paggalang sa kanya. Nang nakita ng Lord of Thousand Faces maging ang Snake Maiden na si Chu Ziyu pala ang nasa kanilang harapan ay masyado silang nagulantang na hindi makapaniwala. Nasabi na lang nitong Lord of Thousand Faces na hindi raw ito maari. Bakit itong walang hiya na si Chu Ziyu ang kinikilalang master nitong mga malalakas na mga puppet? Nang nalaman ni Tianjin na ang Holy Sun pala ang master ng mga malalakas na puppet na tumulong sa kanila ay dali-dali siyang lumapit kay Chu Ziyu na kanyang hinawakan ang kamay nito sa sobrang tuwa dahil hindi raw talaga niya inaasahan na siya pala ang master ng mga puppet. At magsalita pa sana si Tianjin kay Chu Ziyu ay agad naman siyang pinahinto ni Chu Ziyu dahil pag-uusapan na lang raw nila ang mga ganoon na bagay sa susunod na pagkakataon, dahil sa ngayon siya raw ay nagtataka kung nasaan na ngayon ang kanyang master. Sa katanungan ni Chu Ziyu ay naging seryoso ang mukha ni Tianjin na kanyang sinabi sa ating bida na ang kanya raw junior sister na si Mengdai ay baka namatay na ngayon. Sa nalaman ni Chu Ziyu ay seryoso siyang nagsaad kay Tianjin na mayroong seryosong tono na sa kanya raw pagkakaintindi sa binanggit na mga salita ng kanyang uncle Tianjin na parang hindi nila nakita ng personal ang pagkamatay ng kanyang master. Nakisali naman sa kanilang pinag-usapan si Chimeng na kanyang ipinaliwanag kay Chu Ziyu ang tunay na nangyari. Ayon pa niya na masyado raw talagang mabilis ang mga nangyari, hindi raw talaga nila inaasahan na sila ay tambangan ng mga halimaw nang wala man lang babala, at wala na din silang ibang nagawa kung hindi tumakas dahil masyadong marami ang mga halimaw ang bigla na lang sumalakay sa kanila. Habang sila ay tumatakas ay nahiwalay sa kanilang daanan ang Yunxia Master doon sa North Guard King, hindi din nila alam kung ano na ba talaga ang nangyari ngayon sa kanya. Naiiyak pa na sinabi ni Chimeng kay Chu Ziyu na ang Tai Chi Ancient Star ay palubha ng palubha ang mga kahaharapin na mga panganib araw-araw, at ang Yunxia Peak Master ay nagtamo na ng malaking sugat bago pa sila nagkahiwalay. Sa mga ipinaliwanag ni Chimeng kay Chu Ziyu ay tumugon sa kanya si Chu Ziyu na ngayon ay kanya na raw naiintindihan ng lahat kung ano talaga ang mga nangyari. Sabay kanya silang tinanong kung saan raw ba ang tamang lokasyon noong nagkahiwalay sila ng kanyang master. Sa katanungan ni Chu Ziyu ay tinanong siya ni Chimeng na kung balak raw ba ng Holy Sun na umalis upang kanyang hanapin ang kanyang master. Ayon naman sa kanya ni Chu Ziyu na dahil hindi pa nila nakumpirma na talagang namatay na ang kanyang master ay talagang kanya itong hahanapin. Dahil hindi na nila mapipigilan ang desisyon ni Chu Ziyu na kanyang hanapin ang kanyang master, ay pinayuhan siya ni Chimeng na itong Ancient Star ay lubhang napakadelikado, pakiusap mag-ingat ang Holy Sun, at kung kinakailangan niya ng tulong sa kanila ay huwag itong magdadalawang isip na magpadala sa kanila ng mensahe para sila ay makatulong. Nang papaalis na si Chu Ziyu kasama ang dalawa niyang alagad na puppet ay napabuntong hininga na lang itong Lord of Thousand Faces dahil sa wakas raw umalis na si Chu Ziyu, at swerte na lang daw dahil mayroong masamang nangyari kay Mengdai. Kung hindi kapag kasama nila itong bastos na si Chu Ziyu ay magiging problema pa rin sa kanila dahil kahit hindi niya sila pinatay, ay patuloy pa rin itong bastos na si Chu Ziyu na pagsamantalahan sila. At hindi na nga maipinta ang mukha nitong Lord of Thousand Faces dahil ano raw bang swerte ang mayroon nitong bastos na si Chu Ziyu para makahanap ng ganito kalakas na puwersa, hindi raw talaga patas ang tinataglay na swerte ni Chu Ziyu. Makalipas ang ilang oras ay dumating na nga si Chu Ziyu kasama ang dalawa niyang alagad na puppet sa northern continent ng Ancient Star, sa Taiji Icefield Plains. Dito ay mayroong ipinalabas si Chu Ziyu na isang talisman at seryoso niya itong tinitingnan. Habang kanya itong tinitingnan ay kanyang iniisip na sana wala pa raw nangyari na masama sa kanyang master bago niya siya mahanap. At dito tuluyan na nga na pinakawalan ni Chu Ziyu ang kanyang talisman upang hanapin sa buong kontinente ang kanyang master.
Natatawa na lang itong si Chu Ziyu dahil ang kanya raw master ay mayroong daladala na sanggol na tanda ng Heaven Cry Twin Seal. Kung mamamatay ang kanyang master ay mawawala ang marka na kanyang tanda, dahil intact pa rin ang marka ay ang ibig sabihin lang nito ay buhay pa magpasa hanggang ngayon ang kanyang master. Makalipas ang 2 araw dito makikita si Meng Dai na ito ay nakahandusay mag-isa sa loob ng kuweba na kanyang tinamo ang maraming sugat sa kanyang katawan. Habang pinipilit ni Meng Dai na makabangon ay kanyang nasabi sa kanyang sarili na kung nasaan na raw ba siya na lugar ngayon, at nang nakaupo na ng maayos si Meng Dai ay wala naman itong sinayang na oras dahil agad siyang nag-cultivate upang manumbalik ang maraming nawala sa kanya na lakas. Makikita sa mukha ni Meng Dai na dahan-dahan na naghilom ang kanyang mga maraming sugat habang siya ay nag-cultivate. Nang natapos na siya sa kanyang ginagawa ay agad naman siyang tumayo para umalis na sa loob ng kuweba, na kanyang iniisip na maraming panahon na daw ang nakalipas pero magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita sa kanyang manyakol na disciple. Itong Taiji Ancient Star ay tunay na mapanganib na lugar. Siya raw ay nag-alala kung buhay pa ba ngayon ang kanyang manyakol na disciple. Pero nagulat si Meng Dai dahil bigla na lang lumitaw si Chu Ziyu sa kanyang harapan at ito ay tuwang-tuwa dahil sa wakas kanya na raw nahanap ang kanyang master. Sa biglaan na pagdating ni Chu Ziyu sa lugar ay nagtataka si Meng Dai na kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung paano raw ba niya nalaman na siya ay nandito. Tugon naman sa kanya ni Chu Ziyu na kung tanga raw ba ang kanyang master, dahil kahit gaano pa raw kalayo ang kanilang pagitan ay makakahanap pa rin siya ng paraan para kanyang mahanap ang kanyang master, at hayaan na lang daw ng kanyang master kung paano siya nakarating dito dahil sa ngayon ay umalis muna sila dito upang kanyang isama ang kanyang master pabalik. Pero nagalit lang naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na seryoso niya itong tinanong na kung sino raw ba talaga ito dahil alam niya na hindi siya ang kanyang disciple. Sa katanungan ni Meng Dai ay natatawa si Chu Ziyu na kanyang sinabi kay Meng Dai na paano raw ba niya natitiyak na hindi siya ang kanyang disciple. Namumula lang naman ang mukha ni Meng Dai na kanyang iniisip na kilala raw niya ng buo ang kanyang manyakol na disciple, dahil kapag nakita siya ng kanyang manyakol na disciple ay wala itong unang gawin kung hindi ngumiti sa kanya, tapos mangungulit na hawakan ang kanyang kamay para manglandi. Pero mas lalong nagulat si Meng Dai dahil nalaman ang nagpapanggap na si Chu Ziyu ang kanyang iniisip, at natatawa na lang ito dahil ang mga tao raw ay talagang nakakatawa ang kanilang mga ugali. At mas lalong nagulat si Meng Dai sa kanyang nakita dahil ang nagpapanggap pala na si Chu Ziyu ay ang Dragon God. Dito ay makikita na bigla na lang nagbago ang kanilang buong paligid at ang nagpapanggap na si Chu Ziyu ay bumalik sa kanyang dragon form na nakatayo sa isang malaking gusali. Sinabi pa ng Dragon God kay Meng Dai na tama raw ang kanyang sinabi na siya ay ang Dragon God. Tanong pa ng Dragon God kay Meng Dai na sabihin raw niya sa kanya ang totoo, na bakit ang loob ng kanyang katawan ay mayroong kakaiba na amoy na nagdadala sa kanyang alaala sa kanyang nakaraan. Lumipat naman ang eksena sa Taiji Ancient Star ng Northern Continent sa Snowy Plains, dito makikita si Chu Ziyu na abala sa paghiwa sa katawan ng isang halimaw na kanyang napatay. Nang tuluyan ang nabuksan ni Chu Ziyu ang katawan ng halimaw ay kanyang nasabi na ang katawan raw nito ay kulang sa kanyang mahalagang bahagi sa kanyang katawan, pero mayroon pa rin siyang natitirang bahagi ng organ. Ano raw bang kakaibang nilalang na ito na nalikha? Pinapawisan naman na binalaan ni Miao si Chu Ziyu na mayroon raw isang bahagi ng katawan ng halimaw na hindi niya dapat buksan dahil ito raw ay kakaiba. Pero kahit binigyan na ni Miao si Chu Ziyu ng babala ay pinagpatuloy pa rin ni Chu Ziyu ang pagbukas sa parte ng katawan ng halimaw, at kitang-kita sa paligid nito ang kulay berde na lumabas galing sa loob. Nang tuluyan ng kumalat sa kanilang buong paligid ang kulay berde galing sa loob ng katawan ng halimaw ay napatakip na lang sila sa kanilang ilong na para bang gusto na nilang masuka dahil ibang level daw ang baho nitong kanilang naamoy. Ito raw ay talagang nakakadiri. At hindi na nga kinaya ni Chu Ziyu ang sobrang baho ay mabilis itong tumakbo upang makaalis sa lugar. Makalipas ang ilang sandali ay ramdam pa rin ni Chu Ziyu ang kanyang malaking pinsala sa ilong dulot ng sobrang baho na kanyang naamoy. Samantalang itong si Miao ay kanyang tinawanan si Chu Ziyu dahil sinabihan na raw niya siya kanina na huwag niyang pakialaman ang bahagi na yun. Ngayon alam na raw ni Chu Ziyu kung gaano katakot ang ibang parte sa katawan ng halimaw. At hindi na nga nakapagpigil si Chu Ziyu kay Miao ay agad niyang hinawakan ang damit nito, sambit pa ni Chu Ziyu kay Miao na ito raw ang kanyang parusa sa kanyang pagtawa sa kanya. Dito ay tuluyan na nga na itinapon ni Chu Ziyu si Miao kung saan ang katawan ng halimaw na sobrang baho. Sa paghagis ni Chu Ziyu kay Miao ay sumisigaw si Miao na hindi raw niya mapapatawad si Chu Ziyu sa kanyang ginawa sa kanya.
Matapos may hagis ni Chu Ziyu si Miao ay dito seryoso na iniisip ni Chu Ziyu na ang armas daw na Tianno ay walang mga kahinaan maliban na lang sa kanilang mababang katalinuhan, ang kanilang bilis at lakas maging ang tigas ay pawang nasa pinakamataas na antas. Nang matapos na si Chu Ziyu sa kanyang malalim na iniisip ay kanyang inutusan si Sword Maiden na bigyan pa raw niya siya ng iba pang uri ng mga armas ng Tianno, dahil gusto niyang subukan kung maari ba niyang gamitin ang Unity Dao, para sipsipin at baguhin, at sa tingin din niya mukhang interesante ang mga armas na ito. Pero natuon naman ang pansin ni Chu sa kanyang likod dahil biglang dumating si One Eye na mayroong dalang iilang mga clue at mga bakas kung saan ang huling lugar na napuntahan ni Meng Dai. At inutusan na nga ni Chu Ziyu si One Eye na kanya na raw simulan ang kanyang pagpapaliwanag kung ano ang kanyang mga nalalaman. At dito pinaliwanag ni One Eye sa kanyang Panginoon ang kanyang nalaman. Isang oras pa daw ang nakalipas ay nakatagpo siya ng iilang mga katutubo sa Taiji Ancient Star habang siya ay hinahabol ng Tiannu weapon. Mula sa katutubo na yun ay kanyang nalaman na ilang araw pa lang ang nakalipas mayroong isang grupo ng mga sandata ng Tiannu na nanghuli sa isang babae na tagalabas. Ang babae raw na yun ay malubhang nasugatan at nawalan ng malay malapit sa isang ilog sa tapat ng bundok, hindi kalayuan sa walang hangganan na lupa ng baha. At nang papatayin na siya ng mga sandata ng Tianno, ay mayroong isang malaking gintong kuko ang bigla na lang lumitaw galing sa walang hanggang lupa ng baha, at sa isang iglap ay kanyang dinurog ang mga sandata ng Tianno. Matapos niyang maubos ang mga sandata ng Tianno ay kanyang dinala ang isang babae. Ayon pa ni One Eye sa kanyang master na sa tingin raw niya na ang kumuha sa isang babae ay ang Dragon God. Ano na raw ba ang kanilang gagawin ngayon dahil ang kumuha sa babae ay ang makapangyarihan na Dragon God? Sa nalaman ni Chu Ziyu ay lumabas ang kanyang pawis sa kanyang mukha na kanyang iniisip na hindi raw maganda itong mga nangyari, dahil kanyang nabasa ang patungkol sa Dragon God sa sinaunang teksto bago pa siya dumating dito sa Taiji Ancient Star, at doon din niya nalaman na sa bituin na ito ay siya ang sukdulan ng kapangyarihan, nakatumbas ng kanyang auntie Luo na isang half-step ng quasi-emperor, sila ay parehas na malapit ng makamit ang isang tunay na emperor. Sayang lang raw talaga dahil wala dito ang kanyang auntie Luo. At kung maari lang niya siyang pahiramin ng kanyang Emperor Sword ay baka mayroon silang tsansa na manalo sa Dragon God. Sabay nagtanong si Chu Ziyu kay One Eye na kung bibisitahin raw ba niya ang Dragon God bilang ang master ng Desolate God Island ay maaari ba na siya ay atakihin ng Dragon God. Sagot naman sa kanya ni One Eye na huwag raw mag-alala ang kanyang master dahil matapos mabuo ang langit at lupa, ay ang limang mga Diyos ay nagkasundo na hindi sila maglalaban sa isa't isa. Ngunit ngayon ay ang Dragon God na lang ang natira sa limang mga Diyos, pero ang kanilang kasunduan ay nananatili pa rin na mayroong bisa, hanggat hindi lang raw atakihin ng kanyang master ang Dragon God ay hindi rin kikilos laban sa kanya ang Dragon God. Sa nalaman na impormasyon ni Chu Ziyu ay nakaramdam siya ng tuwa dahil maganda raw itong balita, ngayon ay kinakailangan nila na tumungo doon sa Dragon God. Samantala, lumipat naman ang eksena sa Dragon God Palace. Dito ay makikita si Meng Dai na kanyang pinagsisilbihan ng Dragon God na nasa kanyang anyong tao. Pero nang kainin na sana ng Dragon God ang mansanas na ibinigay sa kanya ni Meng Dai ay napatigil ang Dragon God dahil mayroong ibinalita sa kanya ang kanyang ibang taga-silbi na mayroon daw silang mga bisita. Dito makikita ang isang babae na taga-silbi ng Dragon God na pumasok sa kanyang silid. At nagulat ang Dragon God sa ibinalita sa kanya ng kanyang tagasilbi dahil sinabi sa kanya nitong babae na ang master daw ng Barren God Island ay gustong makipag-usap sa Dragon God. Nang inihagis na ng babae sa Dragon God ang token ay nagsaad sa kanya ang Dragon God na ang Barren God Island ay mayroong bagong master. Nang nasa kamay na ng Dragon God ang token ay kanyang inutusan ang babae na kanyang tagasilbi na kanya raw sabihan ng master ng Barren God Island na anumang oras ay welcome siya na bumisita upang makipag-usap sa kanya. Sinabi din ng Dragon God sa kanyang babae na tagasilbi na tamang-tama raw dahil masyado raw siyang curious kung sino ang bagong master ng Barren God Island. Nang nakaalis na ang babae na taga-silbi ay agad naman na hinawakan ng Dragon God ang mukha ng kasintahan ng ating bida na kanya itong sinabihan na manatili lang raw muna dito ang kanyang munting Meng Dai dahil mayroon muna siyang mahalagang bisita na kanyang kakausapin. Pinayo din ng Dragon God kay Meng Dai na magpakita din daw ito ng magandang asal sa kanyang bisita, at dapat kanya raw siyang ipagmalaki sa harapan ng kanyang bisita, kung maari ay dapat nasasayaw siya sa kanilang harapan para mayroong buhay ang kanilang pag-uusap. Sa isip-isip naman nitong si Meng Dai na siya raw na nasa pinakamataas na antas ng Great Saint ay ibinaba ang sarili para sumayaw para lang sa kasiyahan ng iba.
Sambit pa ng Dragon God kay Meng Dai na kung hindi raw ba ito masaya na siya ay sasayaw mamaya. Medyo nakakatawa pero maganda naman itong panoorin, at sinabi din ng Dragon God kay Meng Dai na kung gusto raw ba niya na kanyang papatayin ang kanyang minamahal na nandito sa Taiji Ancient Star, kung kanya raw yung gagawin ay mawawala ng ama ang kanyang sanggol na malapit ng isilang. Si Meng Dai naman ay galit na galit niyang sinigawan ang Dragon God na paano raw ba niya natawag ang kanyang sarili na isang kagalang-galang na pseudo-emperor, isa raw siyang walang hiya. At tumayo na nga ang Dragon God sa kanyang kinauupuan na kanyang sinabihan si Meng Dai na ihanda na raw niya ang kanyang sarili dahil ang kanyang bisita ay maya-maya ay darating na dito.